Free Trade Agreement ng Pilipinas at South Korea, ating tatalakayin kasama si International Trade Group Undersecretary Alan Hepty ng Department of Trade and Industry. Yusek Alan, magandang tanghali po. Magandang tanghali din sa iyo, Ma'am Linya, at sa iyong mga nakikinig na mga panauhin. Ano po ang masasabi ninyo sa paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. dito po sa Free Trade Agreement ng bansa with South Korea? At gaano kalaking tulong po ito para sa dalawang bansa? Malaking bagay po ito sa ating mga stakeholders at ang policy direction po na ito ni Pangulong Marcos ay consistent sa Philippine Development Plan 2023-2028 natin na kung saan nakasaad that we have to expand our FTA network. So basically, ganun po ang naging trust at nabanggit din niya po ito sa SONA niya noong 2023 that we have to forge more economic partnership. So kung natatandaan niyo po, nagkaroon tayo ng RCEP, ngayon po meron po tayong Philippine-South Korea FTA, ongoing po yung mga negotiations natin sa UAE. So ito po, lahat na ito na ginagawa natin, consistent po ito sa policy direction niya that we create more opportunities for our people. Yusek Alan, para mas maunawaan ng ating mga kababayan, paano po ba pinapadali ng Free Trade Agreement ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa kumpara sa traditional na trade policies? Dalawang bagay po, kapag nag-uusap po tayo ng Free Trade Agreement, unang aspeto po niyan is yung tinatawag nating market access. At yung pangalawa, yung tinatawag nating negotiation sa rules and disciplines. Pag sinabi mo nyo pong market access, nagne-negotiate tayo na yung produkto natin ay ma-export natin doon sa bansang iyon na walang taripa or mababang taripa. Ganon din po sa services, nagne-negotiate tayo na mabigyan tayo ng access na yung mga service providers natin, professionals, and also yung mga investors natin makapag-invest doon sa lugar na yon na stable ang business environment. Yan po yung unang aspeto. Yung pangalawang aspeto po is that sa FTA, nagne-negotiate tayo ng mga rules. So rules pagdating sa trade, rules pagdating sa intellectual property, customs procedure, competition, government procurement, and also investment. So lahat po ng aspeto ng pagninegosyo ay kino-cover din ng rules and disciplines na yan para maging stable po yung tinatawag nating business environment. So ibig sabihin po niyan, kahit na magpalit po ang administrasyon, consistent po ang policy kasi po kinumit natin sa isang treaty or international agreement. Ano-ano po yung potential implications ng isang matagumpay na free trade agreement with South Korea para po sa economic growth ng ating bansa? Dito po sa bilateral FTA natin with South Korea, ang una po rito makikinabang ho talaga ay yung ating banana industry. Kasi po, for several years, tayo po ang may pinakamalaking market share ng fresh banana sa South Korea. In fact, noong 2013, umaabot sa 98% yung ating market share sa South Korea. And through the years, medyo bumaba na po yan. In fact, ang recent data na nakuha namin noong 2023, na bumaba na siya sa 65%. Marami na pong kompetensya na nanggagaling sa ibang bansa, katulad po ng Vietnam, Ecuador, among others. Ang Vietnam, lumalaki rin unti-unti ang kanilang market share. Pero ang Vietnam ho kasi, ang saging nila doon, pag in-export nila sa South Korea, zero na. Samantalang yung ating saging, kapag in-export natin sa South Korea, meron pang 30% na tariff rate. So dito sa bilateral FTA na yun, ito yung negotiate namin, eventually maging zero. At nakuha naman po natin yan, kaya tuwa-tuwa po yung ating banana industry. Ngayon po, on other goods, agricultural goods and industrial goods, na-enhance pa natin yung ating arrangement kasi meron na rin tayong existing na ASEAN-Korea FTA saka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. So in other words po, complementary po ito ating bilateral FTA with South Korea. Kaya pag iyon pong sinuma total, halos 97% na po ng exports natin sa South Korea ay meron ng preferential market access. So ibig sabihin nun, zero na ang taripa or sobrang baba na ang taripa.
Yusek, no, paano po ba sa ngayon pinapagtibay ng pamahalaan ang business environment ng Pilipinas para sa mga foreign investors? Madami po na mga reforms ang ginawa ng ating kasulukuyang administrasyon. Unang-una, we have maintained that our market is open for trade and investment. So katulad po niyan kapag pinag-usapan natin ay renewable energy, pagdating sa wind, sa solar, and tidal, inopen natin yan to 100%. Kaya makikita nyo po, ang datos ngayon is that ang bulk ng mga investments po natin ay halos sa renewable energy. At ito po ay magandang signales kasi yung ating manufacturing sector po ay makikinabang dito kasi po ito po ay power na mag-susupply sa mga manufacturing plants nila na itatayo rito sa bansa. Recently po, meron po tayong inaugurahan na isang planta ng battery, no? Ito po ay malaking bagay din kasi pagdating po sa mga e-vehicles, no, capable po itong ating battery plant na ito na mag-produce yearly ng 2 gigawatt hours, no, that can power 18,000 e-vehicles, no, in the country, plus mga battery systems in nearly 500,000 houses. So ito po, sinyales po ito na maganda ang ating business environment. At tayo naman po, through the international trade agreements na ating nini-negotiate, yung ating naman mga companies, yung ating mga stakeholders, binibigyan natin ng opportunity na mag-export ng kanilang produkto sa ibang bansa na maayos at maluwag at mababa ang taripa at ganun din magtayo sila ng negosyo sa mga bansang. Okay, so ano-ano pa po yung ibang mga sektor na target for investment sa ilalim po ng kasunduan ng Pilipinas at South Korea? Dito po, meron ho tayong comprehensive na chapter on economic and technical cooperation. So meron ho tayong agreement, kasunduan, na explore yung partnership natin sa research and development. Kasama po dyan yung sa e-vehicles, mineral processing, and also sa automotive industry. Kasama din po yung creative industries natin. Kaya po malaking-malaki ang potential po ng bilateral FTA na ito. Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Well, on my part po, one thing that I would like to convey is that sa ating mga stakeholders, take advantage po of these various free trade agreements that we have negotiated and concluded. These are tools for you to do business and also invest in other countries. Because right now po, ang merkado or ang market po ngayon is not just confined here in the Philippines, no? It's the world. So basically, itong mga trade agreements nito will serve as a platform for you to conduct your business in a stable and predictable environment. So, i-utilize po natin itong mga FTAs po na ito. Maraming salamat po sa inyong oras, International Trade Group Undersecretary Alan Hepty ng Department of Trade and Industry. Maraming salamat din po.